ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami. Yan, gawag naman ni ate ang pagkamatay ng demokrasya natin. Dapat marinig nila dahil sila ang pag-asa natin. Mabuhay ang hindi sip-sip na EB! Mabuhay ang hindi sip-sip na PNP! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang United People's Initiative! Salamat mga kaibigan! Ang intro ko, ang Armed Forces of the Philippines. Dahil sila ang inaasahan natin tumingin sa nangyari sa ating bansa. Hinahayaan nila ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo bingi at bulag. Nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Wala. Hindi ibig ko sabihin na magkukudita kayo. Manawagan kayo! Sumaludo ka kibangag! Sumaludo ka kibangag! Ay, di ba? Hindi kasi sasaludo siya, Mr. President. Ang ating taong bayan, nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninakawan. Pero alam ko, thank you, buksan mo. Pero alam ko mga kaibigan, ayaw nyo sana, kaya lang baka matransfer kayo. Alam niyo mga kaibigan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, naranasan ko na yan nung nilaban ng contract sa Zambales, si Governor Magsaysay, 2 beses ako nireport sa Presidente. Tinawagan ako ng Division Commander, bakit mo pinagdudahan si Governor Magsaysay ng sumusuporta sa MP? Siyempre, inabaliktad. So, sabi ni General Gomez, sir, baka binabaliktad lang. Ano? So, mga kababayan, kayo mga Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, hindi naman kayo papatayan Kayo lang ay i-relieve sa posisyon. Tama hindi? Bakit natatakot kayo sa posisyon? Ano bang hinahanap nyo sa posisyon? May pera ba dyan? May pera? May sweldo na tayo. Ano pa hinahanap yung pera? Hindi nyo manadaya sa okayan. Alam nyo, pag-uusapan ating mga kaibigan, ganito. Kasi corruption nangyari sa bansa. Ito sa akin ngayong kaibigan, direktamente titirahin ko ang dapat titirahin natin. Kasi para makising sila sa katotohanan, bingi-bingihan sila ba? Bawal na bang gulay? Isa lang. Ha? Ano? Kayo na lang muna. Ano mo? Okay, ganito mga kababayan. Inuubos ko ang boses ko para marinig tayo sa buong mundo na ang ating bansang Pilipinas, dawas, pinakamatindi ng ating bansa. Alam nyo mga kababayan, 3 lang gusto ko mangyari sa buhay ko bago ako mamatay, bago ako ilibing. 3 lang gusto kong mangyari bago ako mamatay. Nakita ko ang pagbabago. Una, yung korupsyon. Yung korupsyon, bago ako mamatay, dapat mawala na yan. Kaya bago ako mamatay, bigay ng Diyos, mawala ng korupsyon. Pwede ba yan? Pwede! Okay, pangalawa, communism, yung komunista. Yung komunista, number 1 mong kalaban yan. Ay, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. Bakit hindi nyo ubusin yung mga NPA? Pero sabi na, ubus na NPA. Sabi ko nga sa inyo,
ang NPA sa Pilipinas ay hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ilan years, 75 years, 100 years, how many years? Hindi matatapos ang NPA kung may korupsyon sa bansang Pilipinas dahil may issue sila. Ako mismo, karanasan ko yan. Magmula second lieutenant ako bago hanggang nag-retired ako, ang trabaho ko sa ground, hinahanap ko ang mga sinungaling na mga NPA, yung mga makabayang black na yan. Ang titindi nila, ang kakapal ng mukha, napakasinungaling, yung makabayang black. Pero nakatanggap ng malita. May credibility pa ba ang mga makabayang black? Tumanggap. Oy, Philippine National Police and Forces, bakit hindi yun? Tingnan ninyo. Mayroon na ba kayong report doon? Pero kung may report man kayo, pagdating doon sa mesa ni Presidente, ibabasura lang yun. Bakit? Kasangga nila eh. Kasangga ng Pangulo yung NPA. Tingnan mo ha. Kaya may kasabihan tayo mga kamukha. Ang mas matalino daw si Pangulong Marcos Jr. Mas matalino siya. Nagulat nga ako bakit mas matalino ang Junior eh. Nasapawan pa yung talino ng kanyang ama, ni Senior. Bakit matalino? Kamalang yan daw. Bakit siya matalino? Dahil lahat ng kalaban ng ama niya ay kakampi niya. Tama hindi? Tama hindi? NPA, Liberal Party, Ilawan, mga kaparian, kakampi niya o sino pa, may dagdag pa, Pinklawan pa. Tingnan nyo. Kaya magaling nga din si Pangulong Marcos sa kagaguhan. Ha? Ang pangatlo kung gustong mangyari bago ako pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang pangatlo presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tagalin? Taong bayan. Yun ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay, General Torre! Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo mga kaibigan, marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroong mga clearance, sir. Nagsusubaybay ako, sir. Pulis at saka sundalo yun. Sir, sige, kampanan nyo lang trabaho nyo, nasa inyo na ko i-implement nyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay mararanasan nila ito. Ang mararanasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years, anim na po, 8 taon bago tayo makapantay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung nagdi-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digong. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulog niya sa akin, kayo na ang pag-asa ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaari may intelligence pa sa loob na papunta talaga tayo sa kumunoy. Kaya kailangan mapalitan ang Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng taong bayan, kumilos tayo. Dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Wala sa katinuan. Alam nyo ba yung mga addict? Wala sa katinuan yan. Ang nasakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yung ikasiko dito? Andres Bisaya. Tingnan nyo mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang mga Andres Bisaya, pag sinabi ng babae, magluto ka, luto yan. Magsaing ka, saing pa rin. Maglaba ka. Pero sa totoo lang, nakaranas ako niya na ito ikwento ko sa inyo para maramdaman nyo
ang ordinaryo lang ito na Andres Tisaya, ordinaryo lang ito na Andres Tisaya. Bumisita ako sa isang detachment